ating Lord Jesus Christ na ginawa niya ang lahat ng ito. 'Di ba? Salamat sa Holy Spirit, salamat sa God the Father because it's all Him. It's all Him. He is our foundation. Nagtatagal ang ministeryong ito dahil sa Kanya, hindi dahil sa akin o dahil sa inyo. It's all Him. Lahat po yon is benepisyo lang natin at lahat yon mula sa Kanya. Kaya salamat po sa Panginoon kasi lahat ng yan, lahat ng tulong nyo, dahil sa pagtitiwala nyo sa Diyos. Amen. Una po kayo nagtiwala sa Diyos. Kaya lagi ko sinasabi sa inyo, yung honoring na ginagawa nyo sa oras, sa mga pera ninyo, sa mga pakikinig ninyo dito, hindi po mawawala ng kabuluhan kasi alam ko, marami pa tayong mararating. Alam ko, marami pa tayo. Kung saan tayo dadalhin ng Diyos, alam ko marami pa tayong pagsasamahan. Kaya patuloy tayong maging mas matatag kasi yung panahon po ang bilis na. Parang kailan lang, January lang, di ba? Ngayon, March na, matatapos na po ulit yung March, mag-i-April na. Amen? Kaya purihin po ang Panginoon. Dahil napakabuti po ng Panginoon Diyos. At ito yung bagay na in-impress sa akin ng Panginoon is about the spirit of leadership. Purihin po ang Panginoon. Let's pray. Heavenly Father, in the mighty name of Jesus. Father, we glorify your name and we honor you sa lahat ng mga pasasalamat ng aking mga kapatid. Salamat sa mga burning word na nilalagay mo sa aming mga puso. Kung paano namin to maituturo, even ang mga testimony ng bawat isa sa amin, Panginoon, na naging sobrang makabuluhan, naging pagpapala, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Truly, Panginoon, nananampalataya at naniniwala kami na lahat ng amazing thing na ginawa mo sa amin is lahat ay nagmula sa iyo. Salamat sa mga katagumpayan na pinagkakaloob mo sa aming mga buhay. Especially, salamat sa mga tinig mo. Salamat sa salita mo na naririnig namin. Kung paano kang tunay na nakikipag-communicate sa amin, Panginoon. Kung paano ang puso mo, Ama, ang nararanasan ng bawat isa sa amin. Kung bakit namamahal namin, napapatawad, Panginoon, at nauunawaan namin ang salita mo. Salamat, Panginoon, sa understanding mind na pinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin. Salamat sa understanding na way na ginagawa mo sa aming mga buhay. Kahit iba-iba kami ng way na kinatagpo mo. Kahit iba-iba kami ng panalangin. Lord, I thank you kasi naririnig mo kami. Hindi mo kami kahit kailan tinatalikuran. Hindi mo kami kahit kailan pinapabayaan. Hindi mo kami kahit kailan pinagkukulangan. Salamat na di ka nagbabago. Salamat na mabuti ka. Salamat na nililift up mo ang bawat isa sa amin at tinatransform mo kami. Salamat na ikaw ang aming Ama. Salamat na ikaw ang nagdadala sa amin sa destination ng di aksidente ang lahat ng ito sa buhay namin at magiging isang patotoo ito, Panginoon, na ikaw ang nag-lead sa amin kung saan man kami naroroon. Maraming salamat, Panginoon, ng mga oras na to ay pinagkakaloob at pinagkakatiwala mo sa amin upang maitaas, Panginoon, ang tawaan namin ng higit na mas malalim kung sino ka, Panginoon, kung sino kami, at para saan kami, Panginoon. Salamat kasi ikaw ang foundation ng lahat ng ito. Maraming salamat sa gabing ito at maraming salamat sa praise testimony ng bawat isa. Maging isang mabangong samyanawa ang lahat ng ito, Panginoon. Sa bawat pasasalamat sa iyong paanan, Panginoon. Hallelujah, in the mighty name of Jesus. Lord, I speak fire sa oras na to, sa bawat puso ng bawat isa. And I pray, Panginoon, na ang listening ear ng bawat isa, Panginoon, ay mabuksan, Ama, spiritually, mentally, physically, in the mighty name of Jesus. Salamat, Holy Spirit. We welcome you, Panginoon, sa lahat ng oras at lahat ng panahon. Thank you for your presence na nasa kalagitnaan ng pag-aaral na to sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, ito po yung nararamdaman ko in my spirit po, At everything na lahat ng sasabihin ko, alam ko that will change our mind. Magbabago po ang ating pagtingin.
at magkakaroon tayo ng fresh revelation na mula sa Panginoon sa pamamagitan ng kanyang espiritu, sa pamamagitan ng mensahe na to. Hindi po sobrang haba, pero I believe maano siya, malaman. At kung bubuksan natin yung ating senses to hear the voice of God na maririnig natin sa pamamagitan ng buhay ko, ano po, na maging vessel lang yung bibig na to. Amen? Naniniwala ako na ang mga panalangin natin sa pamilya natin, hallelujah, at sa lahat ng mga tao na itinatas natin sa Panginoon, naririnig niya po yan lahat. Kaya naman kayo mismo ang nagpapatotoo at even yung mga taong pinapanalangin natin. Kaya huwag tayong tumigil. Huwag tayong tumigil na magkaroon ng humble heart at tamang posture sa harap ng Diyos. Huwag kayong tumigil na maniwalang nagmimilagro ang Diyos. Huwag kayong tumigil na maniwala na kaya niyang gawin lahat ng mga bagay na imposible sa atin. Amen. Kaya napakabuti po ng Panginoon. Kaya ngayong oras na to, tayo po'y dumako sa Timothy po, Ate Jane. Yung binigay ko po verse sa'yo, 1 Timothy 4 po. Amen po. Sige po, tayo po ay magbasa ng salita ng ating Panginoon. Wait lang po. Amen. 1 Timothy 4, 1 to 11 po, sabi po dito. Maliwanag ang sinasabi ng Espiritu na sa mga huling araw ay tatalikuran ng ilan ang pananampalataya. Susunod sila sa mga mapanlang na espiritu at sa mga katuruan ng mga demonyo. Ang mga katuruang ito'y pinalalaganap ng mga taong sinungaling at may mga manhid na budhi. Ipinagbabawal nila ang pag-aasawa at ang ilang uri nila at ang ilang uri ng pagkain, mga pagkaing nilikha ng Diyos upang kaining may pasasalamat ng mga mananampalataya at nakakaunawa ng katotohanan. Ang lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti at walang dapat ipalagay na masama. Sa halip ay dapat tanggaping may pagpapasalamat sapagkat ang mga ito ay nilinis ng salita ng Diyos at ng panalangin. Kung itinuturo mo sa mga kapatid ang mga bagay na ito, ikaw ay magiging mabuting lingkod ni Kristo Jesus. At habang itinuturo mo ito, dinudulutan mo rin ang iyong sarili ng pagkaing espiritual mula sa mga salita ng pananampalataya at sa tunay na aral na sinusunod mo. Huwag mong pag-aksayahan ng panahon ang mga alamat na walang halaga. Sa halip, sanayin mo ang iyong sarili sa makadiyos na pamumuhay, sa pagsasanay ng katawan at mayroon ding pakinabang. Ngunit ang makadiyos na pamumuhay ay mapapakinabangan sa lahat ng paraan, sapagkat ito may pangako hindi lamang para sa buhay na ito ngayon, kundi maging sa buhay na darating. Totoo ang salitang ito at dapat paniwalaan ng lahat. Dahil dito, nagsisikap tayo at nagpapagal sapagkat umaasa tayo sa Diyos na buhay at tagapagligtas ng lahat ng mga tao, lalo na ang mga sumasampalataya. Ituro mo't ipatubad ang lahat ng ito. Amen po, sis. Amen. So, doon pa lang po sa word na nangungusap na. Yung pinakadulo, ulitin po natin sa sarili natin. Ituro mo at ipatupad ito. Sabihin natin sa sarili natin yan. Ituro mo at ipatupad ito. Amen? So, ang spiritual growth natin, mga kapatid, it is automatic once you are born again. Kapag na-born again ng isang tao, some churches hindi nila nare-recognize, 'di ba? Some churches alam niyo yung organized plan sa following ng mga nagaganap sa mga believers, lalo na sa mga bago. Dapat naintindihan natin kung paano yung strategy na para ma-develop yung mga member to maturity. Na hindi lang siya nayayama sa church, 'di ba? Hindi lang siya kundi andun po yung spiritual maturity na dapat kasabay ng nila, hindi lang masaya na pumasok sa church kasi nakita yung kaibigan. Alam niyo yun, dapat pag lumalabas din, andun yung automatic kasi dapat naman talaga tayo mga Christian is automatically nag-grow tayo to maturity. Especially kapag uma-attend tayo ng church. At lalo na po tayo kasi halos araw-araw po tayo na nandito sa loob ng gawain. Hindi lang pupunta tayo sa church, nag-show up tayo doon sa mga meeting, 'di ba?
And then sasabihin natin, okay, tapos na yung trabaho ko. Hindi po ganon. 'Di ba? Hindi ganon. Hindi ganon ang katotohanan ng mananampalatayang na born again talaga. Kasi naniniwala po ako na ang spiritual growth, hindi to nangyayari kapag ikaw ay na-save lang. O kapag uma-attend ka ng regular services sa church. Kasi pwedeng mapuno ang churches ng mga tao pero hindi lahat nagkakaroon ng spiritual growth. Kaya nga sabi, hindi sa dami. Amen? Kasi ano po ito nade-develop siya. Kapag intentional natin, 'di ba, na kinikilala yung Panginoon Diyos. Kasi nga, meron din tayong kapanawagan, it is called, it is calling. Amen? Ganon din po sa leader. Yung spirit of a leader, amen, is a calling. Kapanawagan po siya. Especially po sa kingdom of God. Amen? Napakahalaga po na maintindihan natin na itong kasi ang sabi niya sa verse 1 doon, ang Espiritu ang nagsabi sa inyo, ang Espiritu ang tumawag sa atin, ang Espiritu ang nagkakaloob. Kaya alam nyo, sa bawat salita ng Panginoong Diyos, makikita natin doon, di ba? Hindi ang praises natin sa Panginoon ang nagbibigay sa atin ng pangunawa. Amen? Hindi rin yun yung tinatawag nating worship. Iba ang praises, iba ang worship. Kaya tingnan nyo, ang kapanawagan ng Panginoon sa atin, worship me in spirit and in truth, sabi niya. Hindi praises me in spirit and in truth. Kasi nagwo-worship ka sa Panginoon kasi nga naiintindihan mo. Hindi naman kailangan ng Diyos na laging sabihin, Lord, ikaw ang Diyos na sovereign, ikaw ang Diyos na makapangyarihan, ikaw ang Diyos na nagbibigay ng makakaloob. Alam niya yun. Hindi natin kailangan laging ipaalala sa Kanya. Ang ibig ko lang pong sabihin, that's all the praises. Yun yung mga praises na bukang bibig natin. Pero ang worship na ginagawa natin is nakikita siya, lumalabas siya sa application ng buhay natin. Diba? Kasi nagpe-praise tayo sa Diyos kasi nakatagpo niya tayo na-encounter niya yung ating pangangailangan, 'di ba? Kaya ka nagbibigay ng praises sa Lord kasi napatunayan mo that He is a Jireh, pinagkaloob niya sa iyo yung kailangan mo, nakabili ka ng mga alam yung provision na kailangan natin, yung nalagpasan natin lahat ng mga problema natin, 'di ba? Kaya tayo nagpe-praise sa Diyos. Pero worship is different. Worship is different. Kaya yun yung kapanawagan ng Lord sa atin. Worship me in spirit and in truth. Kaya natin nagagawa na magmisyon, kaya natin nagagawa na maghayag ng salita, mag-preach at mag-teach, magturo, magtiyaga sa mga tao, magmahal sa mga tao, magpatawad sa mga tao. Because that's how we worship God. Kasi naintindihan natin. Amen? And that's the spirit na tumawag sa atin. Hindi dahil matanda ka, hindi dahil bata ka. Amen? Kaya, spirit of leadership is calling po, hindi siya regalo. Hindi po regalo ang spirit of leadership. Kaya napakahalaga po na ang calling, ang pagtawag po ng isang leader, hindi rin po to anointing lang. Hindi to kahit na i-anoint ka ng oil, kahit pa iblublob ka sa oil, 'di ba? Kapag hindi ang Diyos ang nag-anoint sa iyo at hindi 'yun ang calling niya sa iyo. Sometimes kasi God's mga tao ina-appoint na lang yung sarili. Kaya pag na-assign po tayo sa kapanawagan ng Panginoon, sisiguraduhin ko po na He will anoint you. Hindi ka lang niya i-anoint sa specific na pinapa-assignment niya sa'yo. But He also put yung grace na kailangan natin sa assignment na yon na pinapa-carry niya sa atin.
Na kung ano yung binigay niya sa atin, magbibigay din siya ng grace. Kaya nga lagi ko sinasabi, if that's God's will, that's God's will. Kasi ipoprovide niya din yun. Kaya nga tingnan niyo po, maraming mga nagpastor ngayon na nagtuturo pero hindi naman yun ang kapanawagan nila. Maraming mga pastor pero they are not leaders. Maraming influencer pero they are not leaders. Amen? So, hindi po lahat leader. And that's the truth. Hindi lahat tinawag na leaders. Marami pong mga lalaki, maraming mga kababaihan sa government, sa churches, sa tahanan, na ang totoo, hindi po lahat tinawag na leader. Kaya nga tingnan nyo, sa ating mga magkakapatid, may iba-iba tayong ugali. May iba-iba tayong ability, may iba-iba tayong regalo, pero hindi lahat leader. Hindi lahat pwede nating pakinggan na pag sinabi nito, susunod tayo. Subukan mo, pag sinabi mo sa kapatid mo, di ba? Hindi lahat ng kapatid mo susunod. Pero bakit merong favor of God? Bakit may grace ng Panginoon na pag sinabi mo to, napapasunod natin yung buong pamilya natin? At alam niyo po, it is a good news. Kasi leadership is a spirit. Espiritu po ang nagbibigay ng pagiging leader ng isang tao. Pwede kang itaas ng Panginoon sa pamamagitan ng spirit of leadership. Sampulan ko po kayo, Si David po, tinawag ng Panginoong maging leader. Pero bago siya naging leader, naging shepherd po muna siya. Pinagkatiwalaan muna siya sa hayop. Pinrotektahan niya yung hayop, yung maliit na pinagkatiwala sa kanya ng Panginoon, nahawakan niya yun ng mahusay, nahawakan niya, pinag-aralan niyang mabuti. Kaya kung makikita ninyo, may mga inappoint po na mga leader, amen, na hindi nila kayang i-carry ang spirit ng kanyang buong pamilya. Pero kapag ikaw ay may spirit ng leader, magtataka ka bakit may favor ka na kahit kausapin mo yung mga tao na mas mataas pa sa'yo, elder pa sa'yo, bakit napapasunod mo sila? Kasi yung favor of God, hindi lang siya basta power. It is favor, it is grace na diniposito ng Panginoon sa'yo. Kasi that is the power of the Spirit na nakadeposito sa'yo. Amen? Kaya tingnan nyo, nung humiling si Solomon sa Panginoon, di ba? Dahil alam niya na yung tatay niya, tingnan nyo, kung babalikan nyo, tinanong siya ng Panginoon, kung ano yung gusto niyang hilingin, hiningi niya yung wisdom, di ba? Para ma-lead yung mga people. Pero anong sabi niya? Katulad ng aking ama. Kasi nakita niya yung potensyal. Nakita niya kung paano nag-lead yung kanyang tatay na si David. Pero naging mahusay ba na leader si Solomon kahit anak siya ni David? Hindi. Amen? Kahit pa pinagkalooban siya ng wisdom, hindi niya yun na-handle ng matagumpay hanggang dulo. Nakita nyo? Because sometimes, yung pagiging leader ng iba is seasonal lang. Seasonal lang siya. Okay? Hindi po siya until the end. May mga appointed lang, katulad ni Cyrus, di ba? Si Cyrus po, inappoint siya na na anointed one, sabing ganon. Nag-lead siya para lang din sa mga people of God. Amen? Si Samson, pansamantala lang. Alam niyo yon, sa maikling panahon lang. Pero tingnan niyo yung spirit of leadership sa buhay po ni Tatay Samuel. Ni Tatay David. 'Di ba?
tatay niya si Samuel, spiritually, tingnan mo si Eli, 'di ba? Si Eli hindi siya nagtagumpay hanggang wakas, which is tatay siya ni Tatay Samuel. Pero bakit naging matagumpay si Tatay Samuel? Actually, Tatay Samuel was a prophet. Amen? He is the last judge. Last judge po. Hindi lang siya nalagay sa judges, but he is the last judge before mag-king si Saul. Amen? Siya ang nag-appoint ng king. Kasi hiningi ng mga tao. Pero meron siyang spirit of leadership na wala sa kanyang mga anak. Kasi hindi rin naging mahusay yung mga anak ni Tatay Samuel. Kahit lahat ng word ni Tatay Samuel, walang nasayang, sabi. Walang word niya na nasayang o bumalik. Because of the spirit of leadership. Tingnan niyo yung naging bunga kay Tatay David. Ganun din, 'di ba? Spirit of leadership. Pero si Saul, 'di ba? Naging leader siya pero hindi siya naging ganun katagumpay. Kasi it is not the calling ng Panginoon sa kanya. Yung kanila is temporary lang. Alam niyo yung permissive will lang ng mga tao na pinagbigyan sila, but that's not the call. Kasi maglalagay at mag-a-appoint naman ng Panginoon talaga ng king that time, pero hindi pa sana sa panahon ni Saul. Pero dahil nagmamadali yung mga tao. Amen? So spirit of leadership is a spirit po siya. Regalo siya. Ay, hindi po siya regalo. Calling siya. Amen? Iba siya sa regalo. Kaya, kung makikita rin po ninyo, na even si Jesus Christ itself, sa dami ng mga tao, di ba, na inano niya sa Acts, yung mga disciple niya, amen, pinili din po niya to become a leader. Pumili siya ng 12 na circle niya, di ba, na 12 na mga disciple niya to lead. Hindi niya pinili lahat. Amen? Kaya kung makikita ninyo yung ability ni Peter, di ba, nila Paul, nila Peter, nila James, na lahat ng mga apostol, even yung leadership sa buhay po ni Tatay Paul, kahit wala na si Jesus, yung encounter na ginawa sa kanya, sa pamamagitan ng Espiritu ng Panginoon, yung mga new revelation because of the spirit of leadership na meron siya. Na hindi naman tinaglay ng lahat, even sa New Testament. Kasi hanggang wakas, tingnan mo, kapag meron kang spirit of leadership, hanggang wakas yon. Andun yung katagumpayan. Lagi kang merong successor, 'di ba? Na meron kang laging katulad po ng mga tinawag ng Panginoong Diyos. Si Moises po may spirit ng leadership na naisalin kay Joshua. Pero hindi lahat ng naging king sa Judges, hindi lahat na naging hari meron silang spirit of leadership. Kasi yung iba seasonal lang. Kaya alam niyo mga kapatid, ang gusto ko lang sabihin sa inyo, magkaroon po tayo ng malalim na pang-unawa po. Kasi ang totoong leader know how to serve. Ang great leader, ang una niyang natutunan is mag-serve. Tatay David po natuto siyang mag-serve bago siya naging mahusay na leader. Si Tatay Samuel din po, mula bata siya, nasa ilalim siya ng altar. Nung una nga, hindi niya pa ma-recognize yung boses ng tinig ng Diyos nung tinawag siya. Alam niyo yun, ang leader, ang katangian ng leader na may spirit ng leader, kaya niyang dalhin yung espiritu ng mga nasasakupan niya. Bakit? Kasi may isa silang espiritu. Nakikinig ang espiritu, di ba? Na tinawag. Kaya nga sabi ni Lord, my sheep hear my voice.
Bakit yung senses ng hearing nila? Kasi alam nyo, ang totoong nag-a-activate sa taong tinawag ng Diyos, sa taong tinawag, yung calling na tinawag, ang unang nag-a-activate dyan, yung senses. Yung hearing sa voice ng God. Kaya nga, di ba yung mga nakaraan po natin na pag-aaral, saan ko kayo tinuturuan? Yung posture po ng pagdinig sa tinig ng Diyos sa iba't ibang kaparaanan. Sa salita niya, sa Word of God, di ba? Sa senses sa small voice, di ba? Itinuro ko po yun. Kasi napakahalaga ng sense of hearing, especially sa spiritual. Kailangan alam niyo mong i-determine kung sino si God at espiritu na hindi galing sa Diyos. Kasi sa verse 1 na dito, makikita ninyo, ang espiritu, malaking espiritu at maliit na espiritu. Ang spirit of leadership, it's not about your age din. Hindi yan dahil matanda ka na o bata ka pa. Dahil kapag ang Diyos ang gumamit sa'yo at espiritu ng Diyos ang nanalantay sa'yo, it's not about your age. Katulad ni Timothy. Hindi rin ibig sabihin, may humility ka, is may spirit ka na ng leadership. Meron pong may humility, pero hindi marunong mag-serve. Do you believe on that? Na may humility sila, pero pag binigyan sila ng instruction ng kanilang leader, simple instruction, di nila masunod. Alalahanin po natin. Ang hindi pagsunod agad ay disobedient din. Hindi porket may humility ka, kaya mo na rin mag-serve. May mga tao na may humility sila, nagpapakumbaba sila, but they cannot serve. May humility sila, pero hindi nila kayang ipagkatiwala yung kanilang steward sa pera sa Panginoon. Kahit hanggang ngayon, sa mga church, makikita mo may humility mga tao, pero they cannot put tithes, they cannot give. Because one of the, ang isa po sa tinitingnan ng Panginoon on how we serve sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Sa oras natin, sa lakas natin, yung panahon natin, at kung saan lugar tayo dinadala ng Panginoong Diyos, and even sa mga pinagkatiwalang pera sa atin. Kaya nga may mga mananampalataya, may humility sila, but they cannot trust. Hindi nila maipagkatiwala yung kanilang income. Kahit sa 100 lang. Kahit sa 50 pesos lang. Pero may humility sila. So, hindi ibig sabihin may humility ka. May servant heart ka. Kaya alam niyo po, spirit of leadership is from spirit. Hindi siya nahihirapan mag-serve kasi he made to serve. Alam mo yon, kapag minade ka na mag-serve talaga, kaya tingnan niyo si Jesus, hindi siya nahirapan na mag-serve sa mga tao kasi yun yung kapanawagan niya eh. Doon siya tinawag to serve. Kaya nga sabi niya, kung gusto mo maging great, serve. Pero kung gusto mong maging leader lang, gusto mo lang pumunta sa tuktok, di ba? Tapos ayaw mo mag-serve, something wrong. Gusto mo mag-lead, pero simple instruction lang hindi natin masunod. Gusto natin mag-lead. Nagtuturo tayo ng giving, pero tayo hindi makapagbigay. Gusto mo mag-lead, nagsasabi kang mag-pray, pero ikaw hindi ka makatagal sa prayer. Because you don't understand how to serve. Yes, totoo po, spiritual growth is growing. Pero once you are born again, dapat automatic yun. Automatic, di ba? Na nagde-develop yung ating maturity, na nauuhaw tayo
na mauuhaw tayo sa spiritual growth. Hahanapin mo siya. Kaya yung mga totoo na genuine po talaga na sumuko sa Panginoon, siya mismo yung maghahanap eh. Siya yung mauuhaw sa Panginoong Diyos. Totoo po na spiritual growth is a process that take time. But not the spirit of leadership. May mga leaders po na talagang nakabuilt sila sa dito, sa mundo. But not in the spiritual. Magaling sila sa pagmamanage dito sa mundo, but not in the spiritual. Kasi, ang spirit of leadership is calling, hindi gift. Yung regalo ng Lord, di ba, sa ability ng mga tao, that's regalo. But not the spirit of leadership. Because spirit of leadership is from the Spirit of God. Kaya ang mga tao na may spirit of leadership hanggang dulo, hanggang wakas, maglilingkod sila sa Diyos. Kasi walang ibang nagsusustain sa kanila, walang ibang tumutulong sa kanila, walang ibang nagpo-provide para sa kanila, wala silang ibang foundation, wala silang ibang inaasahan kundi ang Diyos. Because of the Spirit of God. Kaya kahit mahirap, lumutang-lutang man sa dagat si Tatay Paul, hinampas man siya ng 39 na latay sa likod. Kinaya niya lahat yun. Kasi bakit? Kasi yung source na nagsusustain sa kanya, hindi po basta-bastang kapangyarihan. Ganon din si Jesus Christ. Ganon din po si Tatay David. Ganon din si Tatay Samuel. The spirit of leadership is a calling, not a gift. And I believe po, bawat isa sa atin dito, we have different kind ng gift na meron tayo. At naniniwala din ako na meron dito sa atin na merong spirit of leadership. Kaya purihin po ang Panginoon. I hope and I pray po na maging mas malalim pa tayo. Don't be just seasonal. Don't be just seasonal leader. Naniniwala ako na may kanya-kanya tayo. At sikapin po natin, humingi tayo ng tulong sa Diyos na matapos natin yung ating race po na naka-align lagi sa purpose, assignment, at calling ng Panginoon Diyos para sama-sama tayong makarating sa divine destination na nilaan niya sa bawat isa sa atin. Naniniwala po ako na kaya ito nilagay sa puso ko ng Panginoong Diyos dahil habang tayo ay ina-arrive ng Panginoon sa journey kung saan pinoproseso niya tayo, even mabilis po ang panahon, yung spiritual growth natin sa journey natin will last in a lifetime na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Kaya anuman ang mga bagay na pinagkatiwala sa inyo ng Panginoong Diyos, hear me by the Spirit of God. You are chosen. Pinili ka niya dyan sa posisyon niya na yan. Believe na siya ang source natin. Believe na siya yung foundation natin. Have faith in the Lord na lahat ng bill, lahat ng ilalagay niya na desire sa puso mo, yung willingness ng puso mo, ask the Spirit of God to empower you more because grace grow. Nag-grow po ang grace. Kapag naintindihan natin yung kalooban ng Panginoon sa buhay natin, itatrack tayo nito sa growth, especially sa spiritual growth na hinahangad ng Panginoon sa atin. We have to hope. Yun ang katotohanan. Kailangan nating magkaroon ng pag-asa na hindi namamatay. That tayo po,
Dine-develop tayo ng Panginoon to the fullness of Christ na nilagay niya at dineposito niya sa atin para magkaroon tayo ng maturity sa destination para maka-arrive tayo. Sama-sama tayong maka-arrive sa destination na walang maiiwan. Na yung understanding time to time na binibigay ng Panginoon sa atin, it's a great deal of time na binibigay sa iyo at sa akin ng Panginoon. Yung component na yon to process and find way how to communicate in simple way. Alalahanin natin. Mabilis tayong mag-grow kung alam natin kung saan nagmumula yung source. Kung alam natin kung 'di ba? Kaya nga ang ministry, ang fivefold ministry doon ine-edify yung church. Tinawag tayo ng Panginoong Diyos sa buhay na napoproseso at nade-develop. Hindi pwede tayong manatili sa kung saan tayo galing. Kaya nga tayo born again. Amen? We born from above. We born from the Spirit. Kaya lahat ng mga benepisyo na meron ng Espiritu, we have to be a recipient. Magkaroon tayo ng knowledge and understanding sa kalooban ng Panginoong Diyos na nakalaan para sa bawat isa sa atin because it is unmeasurable. Hindi natin to kayang sukatin. Pero kung mabibigyan tayo ng capacity na maunawaan ito, mas mapapalaganap natin ang gospel ng epektibo. At mas mag-grow tayo. Lahat ng pamilya natin, masasama natin. Amen? Kasi binibigyan tayo ng kapangyarihan at ang salita ng Diyos ang magbibigay ng lakas sa bawat isa sa atin. Dapat alam natin kung ano ang bato natin, na sandigan natin, batong tungtungan natin, at batong foundation natin. Kahit pa nakikita natin na yung mga nasa paligid natin is against sa atin. Listen to the voice of God. Dalangin ko na marinig natin yung calling at assignment natin at purpose natin sa bawat isa, yung vision at mission natin sa mundong ito, na huwag niyong kakalimutan that you are chosen. The God says to every one of us, you are chosen. Hindi ang tao ang pumili sa'yo, ako ang pumili sa'yo. Patuloy na pinapaalala sa atin ng Panginoon yun. Kaya purihin po ang Panginoon. Nananampalataya at naniniwala po ako sa sinasabi ng Panginoong Diyos. Itutuloy ko lang po yung verse na to, no, na binasa. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Nagtapos po si ate sa ituro mo at ipatupad ang lahat ng ito. Verse 12. The Lord is speaking to us. Mga kapatid, hear me. Namnamin niyo po ito. Sabayan niyo kung basahin ng sabay-sabay. 1 Timothy 4:7 po hanggang 16. Huwag mong hayaang hamakin ka, nino man dahil sa iyong kabataan. Sa halip, sikapin mong maging halimbawa sa mga mananampalataya sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Habang wala pa ako riyan, iukol mo ang iyong panahon sa pagbabasa ng kasulatan sa harap ng mga tao, sa pangangaral at sa pagtuturo. Huwag mong pabayaan ang kalooban na ibigay sa iyo ng magsalita. Huwag mong pabayaan ang kaloob na ibinigay sa iyo ng magsalita ang mga propeta at ipatong sa iyo ang ng matatandang pinuno ng iglesia ang kanilang kamay. Isagawa mo ang mga ito at pag-ukulan mo ng panahon upang makita ng lahat ang iyong paglago. Pakaingatan mo ang iyong sarili at ang iyong pagtuturo. Patuloy mong gawin ang mga ito sapagkat sa paggawa mong ito ay maliligtas ka, pati na ang mga nakikinig sa iyo. Because you have the spirit of leadership, you will save a lot of souls. Because you are chosen, God will help you. God will defend you. God will protect you.
God will put word in your mouth. Kung paano niyang pinalunok kay Ezekiel yung kasulatan. But the Lord is waiting for us. Yung willingness ng heart natin. Yung willingness natin na magkaroon ng intimacy sa Kanya. Na hindi ka lang willingness na magkaroon ng humility, pero meron ka ring heart of servant. Mag-serve. Mag-serve. Mag-serve tayo. Huwag lang tayong maghintay. Matuto din tayong mag-serve. Kung paano, katulad ng waiter, naghihintay siya sa order, pero he learned how to serve as well. Naghihintay tayo sa Panginoon, kailan mo ko gagamitin? Lord, here I am. Diba? Tapos pag ito na yung trabaho, ito na yung panahon, ito na yung oras, tapos wala na tayong gagawin. May bumawal lang sa atin, hindi na tayo magtutuloy. Know what voice na kailangan nating marinig. Kilalanin natin yung boses na pinapakinggan natin. Kasi sabi sa verse number 1, maliwanag ang sinasabi ng Espiritu. Malaking Espiritu po yun, na sa huling araw ay tatalikuran ng ilan ng pananampalataya. Susunod sila sa mga mapanlinlang na Espiritu, maliit na Espiritu po, at ang mga katuruan ng mga demonyo. Kung kulang tayo ng karunungan, hingin natin yun ang sabi ng Panginoon. Huwag tayong mapagod. Kung napapagod ka na, nangihina ka, hingin natin lakas sa Kanya kasi His power is perfect. God is calling for every one of us. Lahat tayo tinatawag ng Panginoong Diyos. Lahat tayo pinili. Naniniwala ako nandito ka kasi pinili ka. Purihin po ang Panginoon. Wala akong sobrang daming salita na sasabihin sa inyo. Ang alam ko lang sa mga oras na to, we all have the spirit of leadership na ini-enhance pa ng Panginoon, kinakultivate niya pa. At habang nasa proseso tayo, learn how to serve. Humility na may heart of servant ang hinihingi ng Diyos sa bawat isa sa atin. Pagtitiwala na kahit sa mga part ng ating resources, kaya din nating ipagkatiwala sa Kanya dahil alam natin kung sino ang nagpapayaman at nagpapahirap. Hindi mo lang siya pinipraises sa mga bagay na nalagpasan mo, kundi pinipraise mo siya kasi totoong kilala mo siya. Kasi totoong na-encounter mo siya. Kasi totoong nakita mo siya. At makikita din yun ng mga tao sa paligid mo. Hindi mo kailangan ipakilala yung sarili mo. Kasi it's not about our reputation anymore. Mawawalan tayo ng reputasyon para maangat ang Diyos sa buhay natin. Kasi there's only one day na mag-e-exalt sa buong mundo. Pero lahat ng tuhod luluhod sa Kanya. Purihin ang Panginoon. Let's pray. Heavenly Father, in the mighty name of Jesus. Bless us, O God, sa mga oras na to. Salamat po sa mga buhay ng mga kapatid ko. Alam ko, Panginoon, na may revelasyon ka, Panginoon ko. Puspusin mo ang bawat isa habang nakataas ang aming mga kamay sa oras na to. Lord, tinatanggap namin ang spirit of leadership na nagmumula sa Espiritu mo. Nananampalataya ako na saan man kami naroroon ang authority na pinagkakaloob sa amin, mula sa ulo hanggang sa paa namin, sa lahat ng parte ng katawan namin, Panginoon. Lord, lead us. Lead us, guide us, direct us, Panginoon. Sa mga voice mo, Panginoon, na naririnig namin sa mga tinig mo, Ama. Turuan mo kami na magkaroon ng pagtitiwala sa iyo, na mag-serve sa iyo ng buong puso, buong pag-iisip at buong kaluluwa, buong lakas. At magsimula ito sa aming buong pamilya. Maraming salamat, Panginoon.
sa lahat ng pinagkakatiwala at pinagkakaloob mo sa amin sa oras na to. Salamat sa revelasyon ng salita mo. Pagpalain mo ang lahat ng aking mga kapatid. I-anoint mo sila ng oil na nagmumula sa iyo, Panginoon, at sa bawat isa sa amin. Lord, empower us and fill us with the empowerment of the Holy Ghost. In the mighty name of Jesus, I pray. We thank you, Jesus. We thank you, Holy Spirit, and we thank you, God the Father. We thank you for loving us, and we thank you na naririnig mo ang aming panalangin. Salamat, Ama, sa pangalan ni Jesus. Give all the glory po sa Panginoon ngayong oras na to. Palakpakan po natin ang Panginoon. And to God be all the glory. Amen and amen.